Hello po, welcome back dito sa food truck ni RC. Kung bago ka po dito sa aking page, hi, I'm RC. Isa po akong food truck owner dito sa Belgium. Today, ipakita ko po sa inyo kung paano ako mag-offload ng tables and chairs dito sa aking food truck. Isama na rin po natin ang ating mga kagamitan na ginamit natin nung nakaraang weekend. At nandito na rin po kayo, kaya naman, kwentuhan po tayo. Today, ikwento ko po sa inyo kung saan nga po ba talaga ako nagsimula. Bunsong anak po ako sa 5 magkakapatid. Ipinanganak sa Laor, Nueva Ecija noong 1976. Pero ako po ay lumaki sa Mambangan San Leonardo at doon nanirahan hanggang 1995. For my primary education, nag-aral at nagtapos po ako sa Mambangnan Elementary School. Grabe guys, sa sobrang tagal na po noon, napaisip ako, anong batch na nga ba yun? I think it was 1990 if I'm not mistaken. Anyway, from Mambangnan Elementary School, nag-aral po ako ng aking secondary education sa may San Leonardo Academy from 1990 until 1994. Nung natapos ko po siya, katulad po sa nakakarami sa atin, ang aking high school life ay isa sa pinakamasaya na mga chapter sa aking buhay. Kaya naman nakakalungkot po nung nabalitaan ko na isinarado na po ang pinto ng aming beloved alma mater for good, for whatever reason. Hindi ko na po nalaman kung ano po talaga ang kadahilanan nila, kung bakit ganun po ang nangyari sa aming mahal na paaralan. Well anyway, move on po tayo. Pagkatapos ng San Leonardo Academy, 1994 to 1995, nag-aral po ako sa Good Samaritan College and took up midwifery. Just imagine guys, midwifery. Alam nyo na nung kapanahunan namin, mga magulang po ang masusunod. I think yung reason kung bakit pinag-midwifery po ako ng aking mga magulang, dahil sabay po kaming nagka-college ng aking kapatid. That time, problema ang pampinansyal po siguro kasi naman yung aking teacher, she was taking up nursing sa may Wesleyan. To make the story short guys, syempre sa tono ng aking pananalita, hindi ko po gusto ang napili nilang course para sa akin. Kaya naman, needless to say, hindi ko po siya pinagpatuloy. Nako, parang napakadali pong ikwento ko sa inyo. At ganun lang po ang pinagdaanan ko bago po ako maghinto. Hindi po ganun yun. Siyempre, una sa lahat, I made my father so disappointed nung malaman niya na ang pantuition na ibinigay niya sa akin for my second year college ay ginamit kong pamasahe paluwas sa Maynila. Yes guys, you heard me right, na si RC naglayas at tumakas papunta sa kanyang destiny. Opo guys, alam ko po kahit sa aking murang edad na meron po akong abilidad to shine. Hindi ko po alam noong mga panahon na yon kung saan ako makakarating or how am I going to reach my goal. Basta ang alam ko lang, kailangan ko pong umalis sa probinsya para may marating ako sa buhay. At yun na nga po ang ginawa ko nung nagkaroon po ako ng pagkakataon. Hindi ako nagdalawang isip na i-grab ang chance para hanapin ang aking tadhana. At hindi naman po ako nabigo guys, dahil nun ko po nakilala ang tatay ng aking 2 anak. Isa po siyang Dutch nationality from the Netherlands. Nagkakilala po kami December of 1996. Dinala niya na po ako sa Holland April of 1997. Napakabilis ng pangyayari guys, and believe me, I was over the moon. Kasi naman alam niyo po yun, yung probinsyana at payatot na RC biglang nakasakay sa eroplano kasama ang man of her dream patungo sa Europa. O diba guys, ang saya-saya, mala fairy tale na istorya. Just imagine, kaka 18 years old ko lang po noong mga panahon na yon. Di po ako na-amaze kung iisipin ko how it all went. Na parang oo nga ako po mismo ang gumuhit ng sarili kong kapalaran. Isang bagay na aking ipagmamalaki habang ako po ay nabubuhay. Pero guys, nasa 1997 pa lang tayo. Kaya ipagpatuloy na po natin ang kwento. Pagdating ko po sa Netherlands, syempre ang unang-una namin ginawa is ma-illegalize ang aking residential visa. Kasi nag-enter po ako sa country nila bilang isang turista. Noong mga panahon po na yun guys, hindi po ganong kahigpitan ang pag-aayos ng mga documents to stay dito sa Europe. Lucky for us, I was at legal age and at the same time, pareho po kaming single na aking boyfriend. And dahil dyan, after few weeks of going back and forth sa munisipyo, ayun po, nag-grant po ako ng residential visa at nag-reside na nga po kami dalawa ni Rinsy
sa Osterhout. Fast forward 2 years later, ipinanganak ko po ang aking firstborn na pinangalanan namin, Denise. Si Denise po ay ipinanganak noong May 5, 1999. I was 22 years old, batang-bata at walang kaalam-alam sa pagiging ina. Knowing na nasa Netherlands ako at malayo sa aking pamilya, physically, I felt so alone sa pagpapalaki at pag-aalaga ng aking anak. Kaya naman, pagpasok ng year 2000, wala na akong ginawa kung hindi kulitin si Rinsy na bumalik kami sa Pilipinas. Kaya po sa part 2 po natin pagkukwentuhan ang tungkol dyan. With all that said, always remember, love you all.